Si Chris Perez po pala, nagising na. Opo, ang ating assistant weather specialist po ng Pag-asa. Good morning, Chris. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Salamat sa panahon, Chris. Ha? Kamusta ka na? Well, ito nga po, papunta na tayo sa office at patuloy nga tayo nag-monitor ng dalawang weather system na binabantayan natin, yung bagyong Enteng at saka yung Habagat. And patuloy po yung mga meeting natin, coordination with the different government agencies na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. Nakatulog ka na ba? Nakakatulog naman po, pero medyo short lang kasi panay overtime tayo simula pa po nung linggo. Sige, ganito. PAR plus 5 doctrine. Ano ba ito? Actually, wala tayo ng term na gano'n, no? Pero what we have is yung extended monitoring domain na tinatawag natin. Gaya nga po ng binanggit nyo kanina, yung boundary ng Philippine Area of Responsibility natin dati ay 135 degrees east. Ibig sabihin nun, kapag may bagyo mula sa karagatang Pasipiko na pumasok doon sa ating area of responsibility, magsisimula na tayo mag-issue ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin. Now, nung 2006, mas pinalawak natin yung monitoring domain. So, from 135 degrees east, umabot na po tayo ng actually hanggang 155 degrees east yung monitoring natin. Pero, yung boundary na pag-i-issue natin ng weather bulletin or tropical cyclone bulletin, nagsisimula kapag pumasok ng PAR. Pag nandun siya sa in-between 135 degrees to 145 degrees, may in-issue tayong tropical cyclone advisory naman po. At itong tropical cyclone advisory, bagamat nasa labas pa ng PAR, binabanggit na yung details ng bagyo, at binabanggit natin na posible itong pumasok and makapekto sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Okay, kasi po kaya east yan kasi nandiyan Pacific Ocean. Tama po. Lahat po, karaniwan ng bagyo na nakakapekto sa Pilipinas ay nagmumula dito sa karagatang Pasipiko. Although minsan, may mga bihirang pagkakataon na nagkakaroon tayo ng bagyo na nagmumula naman or nabubuo dito sa West Philippine Sea. Pero ang halimbawa po ng napakalalakas na bagyo gaya ng Yolanda na galing sa east. Tama po. You see, Yolanda, bago pa pumasok ng ating area of responsibility, may coordination na tayo. During that time sa NDRRMC, nagpalabas na rin tayo ng forecast track. So, ito po yung naging isang halimbawa natin ng monitoring and issuance of information kahit nasa labas pa ng PAR. Lalo't kung nakikita natin yung bagyo, ay makakapekto sa ating bansa once na pumasok ito sa PAR sa mga susunod na araw. Kumbaga, yung Tropical Cyclone Advisory, yun yung paunang abiso. Pag pumasok ng PAR, i-upgrade natin in Tropical Cyclone Bulletin. Okay, sige. Dito sa bagyong si Enteng, kailan kayo naglabas ng unang-unang advisory ninyo na merong kasama itong either orange or red rainfall warning? Bali ganito, Sir Ted, no? Ang nangyari kasi, yung extended domain natin para sa mga bagyo na mabubuo or bagyo na talaga na nasa labas ng PAR. Ngayon, may mga pagkakataon na yung bagyo ay nabubuo sa low pressure area na nasa loob na ng PAR. So, as early as August 31, nagpalabas naman tayo ng tinatawag nating weather advisory, no? So, binabanggit natin na yung low pressure makakapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. At yun nga, yung coordination na natin with the different government agencies para bigyan ding abiso na we're not ruling out the possibility na mabubuo ito or magiging bagyo ito. And then nung Sunday, yun na nga, nagsimula na tayong mag-issue ng Tropical Cyclone Bulletin because this particular low pressure ay nag-develop na into tropical depression. Yun nga lang, yung low pressure area na to, malapit sa kalupaan na ating bansa. Hindi po siya nasa labas ng ating PAR. Yes, and then nabasa ko nga dito eventually sa inyong Tropical Cyclone Bulletin na meron na kayong advisory sa mga lugar na magkakaroon nga ng accumulated rainfall at may sukat na ito sa estimate ninyo, di ba? Oo. Tama po, Sir Ted. Actually, kanina pa nakikinggan ko yung nauna nyo pong interview. Nandyan na rin po yung maging sa weather advisory natin, binabanggit natin yung mga pag-ulan ay posibleng mas mataas sa mga lugar na highly elevated, yung mountainous areas. Kasi ang nangyayari niyan, minsan yung baha maggrabe pa nga dahil nagkakaroon pa tayo ng tinatawag na runoff. Minsan yung ulan sa kabilang side ng bundok or sa tuktok ng bundok, naiipon yung tubig doon, aagos pa baba, mas mabilis sa apaw yung kailugan doon sa mga low-lying areas. Kailan ka pa naging kawani ng Pag-asa, Chris? 2003, bali almost 22 years in service na po tayo, sir. Okay, sige. So Chris, ganito kasi, ako din naman sa aking tinagal-tagal ko ng pagbo-broadcast ng mga warning, typhoon signal, etc.
Oo, napapansin ko naman yung pagbabago na, no? Oo, dahil din siguro sa inyong equipment at yung pamamaraan. So, Tama po. magmula nung nagsimula ka diyan ngayon, hindi ba dito sa inyong mga bulletin na ito, detalyado na siya, pati yung estimate ng rainfall at yung kaukulang warning sa lahat ng mga LGUs na posibleng ulanin ng malakas o tamaan ng malalakas na hangin? Actually, Sir Ted, pag tinignan pa natin yung website natin, ultimong yung posibleng impact. Halimbawa, yung mga matutumbang puno, mga masisirang bahay, depende sa type ng bahay, kung lalo sa kanayunan, yung mga gawa lang sa nipa, and then yung mga possible floods and landslide, overflowing ng mga ilog, binabanggit po natin yan sa ating mga tropical cyclone bulletin. Nangangahulugan kaya ito, Chris, na meron man kayong tropical cyclone bulletin ng mga detalyado, including the warning, ang iba dito hindi na ito siniseryoso. Kasi nga parang nasasanay sila sa mga wordings and then eventually, kapag dumating na yung sakuna, eto na, sisisihin kayo. Ang nakikita rin po natin dyan, Sir Ted, kasi ganito maaaring hindi lamang kasi natin minsan matisisi yung weather. Maaaring meron ding mga development dun sa lugar na nag-alter nung normal environmental features. For example, sa mga, yung rate of urbanization ba, sabihin natin. For example, yung lugar natin, ako sa Bulacan po. Dati yung lugar namin, along the highway, parehong magkabila, bukid halos yung makikita mo. So pag umulan doon, halimbawa, sinabi ng umulan ng 50 millimeters, yung tendency ng tubig ulan, mapupunta kagad sa malawak na kabukiran. Hindi kagad babaha. Kumbaga, bahain man yung lugar, mabilis na bababa, magsasubside. Ngayon, yung mga lugar na dating kabukiran, nagkaroon na po ng mga commercial establishments. So ang mangyayari, yung tubig ulan natin, instead of mapunta immediately sa mga kabukiran, dadaan pa sa mga waterways na sabihin natin na minsan clog or barado or something like that. So sabihin na natin may factor din po yung pagbabago ng kapaligiran sa mga nagiging epekto ng mga iba't ibang weather system sa ating lugar. Oo, kaya nga po yung EDSA bahain kasi simento di ba? Wala nang absorption capacity, no? Itong kalungsuran sa Metro Manila. Balikan ko lang itong inyong forecast, Chris. Kasi kadalasan din kapag hindi nangyari yung babala ng pag-asa, di ba? Sa halip na umulan ay umaraw, di ba? O kaya naman mahina naman yung ulan pero ang babala ng pag-asa heavy, di ba? Kaya ang iba ayaw na maniwala naman. Ano ang inyong katwiran kung bakit ang forecast na ito ay hindi naman din kung minsan nasusunod o nangyayari? Actually, Sir Ted, dapat magkaroon tayo ng pagbabago in the way that we react to the different forecasts being issued by the warning agencies. Kasi forecasting is not an exact science. Kapag sinabi po natin na uulan ng 100 mm at naging actual na 100 mm, hindi na po forecast yun. Parang for your info na lang po yun. And then, science has its limitation. Kaya po, yung frequency ng warning natin, nagiging madalas para kung may papasok na panibagong data, ay ma-update natin yung ating mga possible warning sa mga areas of concern. Yun po yun. So, dapat yung monitoring and action natin o reaction natin sa mga warnings ay dapat magkasama lagi yon. At kumbaga, kanina nga sabi po nung naunang program, it's better to prepare, di ba? Than to repair or something, ganon. So, kung hindi mangyari, at least pasalamat tayo. Sa akin, on my personal opinion, sir, kung hindi man mangyari, dapat kung minimal man, kesa sa ina-expect natin, at least handa po tayo. Mangyari man yung worst case scenario or hindi, handa po tayo for the worst case scenario. Dapat yun na lagi po nating iisipin. Opo, salamat. At laging din tandaan mga kapatid na in tropical regions, mas mahirap yung forecasting ng weather. Oo, di ba? Ay, tama po kayo dyan, Sir Ted. Sa yan. tropical regions po, yung pinakang complicated ang weather forecasting system. Pero as much as possible, ginagawa nga po natin lahat. We adapt to new technologies, trainings para mas lalo po nating mapag-inam. Hindi naman natin sinasabi na okay na yung technology natin. Ever-evolving po kasi yung technology in the field of meteorology. Opo, and yung nga po, yan po mga dapat din natin intindihin. Ito lang ay binibigyan namin ng space sa programa para lang maintindihan ng ating mga kababayan ang kahalagahan na seryosohin ang bulletin forecast ng pag-asa, okay? Opo, at yung responsibilidad nating lahat, lalo na sa gobyerno,
O doon sa usapin ng paghahanda at sumunod sa advisory na kinakailangan na mag-evacuate kasi nandito naman sa forecast nyo eh. Yung mga mag-evacuate na kayo, malinaw naman dito eh. Seryosohin lang itong ginagawa ninyo diyan sa Pag-asa. Okay, Chris? Maraming salamat po, sir. Na-appreciate din po namin yung mga himpilan ng radyo na tumutulong sa amin sa pagdi-disseminate ng warning information kasi po kayo po mas malawak po ang reach nyo at lalo na yung kanina nga sabi nyo po sa programa paano yung mga kababayan natin na talagang nasa isolated areas. Malaki ang posibilidad na may radyo po yung mga yan. Kaya kami po basta po pag tumawag ang mga himpilan ng radyo, ng television as much as possible, i-entertain po natin, magla-live broadcast po tayo, weather report or magpapaliwanag para mas malaki po yung reach ng warning natin at mas makapaghanda yung mga kababayan natin. Salamat na marami muli, Chris, at mabuhay inyong hanay. Huwag kayong lilihis sa focus na makapaglingkod sa bayan despite itong mga batiko sa inyo. Naniniwala kami, kayo'y kasangga ng bayan, kakampi ng bayan, katuwang ng bayan para sa kaligtasan nating lahat. Okay? Maraming salamat din po, Sir Ted, DJ Chacha, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa patuloy na pakikinig at pagtitiwala sa aming ahensya in terms of sa weather forecasting po. Salamat na marami. Si Chris Perez po ng Pag-asa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.